Hinangaan ng mga residente at turista ang mga makukulay na floats na itinampok sa Grand Floral Float Parade sa gitna yan ng pagdiriwang ng Panagbanga Festival sa Baguio City. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera Live. Janice? Naging masaya at makulay ang Grand Float Parade ng Panagbanga Festival dito sa Baguio City. Maagang napuno ng mga tao ang Session Road sa Baguio City. Ang iba, sa kalsada na nagpalipas ng umaga para magkaroon ng pwesto sa panonood ng Panagbanga. Gaya na lamang ng pamilya ni Eugene Villaseran na mula pa sa Bulacan. Anya, first time nilang manood ng Panagbanga. Ngayon lang may chance kasi na may bakasyon na ilang araw, weekends. So yun, nagkaroon lang ng chance magkasama-sama yung mga pamilya. Mula pa Kabagan, Isabela, sinadya rin ni Jane at kanyang kapatid ang Panagbanga. Napakaganda kaya nga excited ako makita. Yes. Ang residente naman na si Rosemary at mga kaibigan, alauna pa lang ng madaling araw, nakapwesto na at excited na mapanood ang Panagbanga Festival. Siyempre masaya kasi makita namin yung mga artista, saka yung mga nagpaparid na magagandang mga magagandang design ng mga flowers festival. Agaw atensyon ang 44 na mga naggagandahan at magagarbong floats na gawa sa mga samut-saring bulaklak. Record-breaking ito mula sa 33 na floats noong nakaraang taon. May mga float na nadisenyuhan ng mga paru-paro, strawberries, bangka, superheroes at iba pa. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, 11 ang entry para sa small float category, 10 naman sa medium float category at 14 sa large float category. Ang parada ay pinangunahan ng mga opisyal ng lungsod at mga kawani ng BFFI. Naghiyawan ang mga manonood sa mga dumalong sikat na personalidad. Nakibahagi rin sa parada si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sakay sa kanilang float. Sakay rin sa float ng Ilocos Norte si Senator Amy Marcos na pumuri sa mga floats na ipinarada sa Session Road. Congratulations! Paganda ng paganda yung mga float, pabongga ng pabongga, pasikat ng pasikat ng mga artista, punong-puno ng saya at ligalig dito sa Baguio. Sa mensahe naman ng BFFI Chairman for Life Attorney Mauricio Dumogan, ang Panagbanga Festival ay leading festival na itinatampok ang cultural heredity, environment sustainability at global solidarity ng syudad. Anya, nagsisilbi rin itong identity ng mga residente. It highlights the festival's aspiration to transcend physical, cultural, and geographics, emphasizing transformative power of collaboration and shared growth. Nagsilbing guest naman si British Ambassador to the Philippines and Palau. Anya, itinampok sa Panagbanga ang mayamang kultura at tradisyon ng Baguio City. For me, this theme speaks about three things. It speaks about inclusivity, it speaks about sustainability, and it speaks about a global community. All of the values, indeed, all of the themes that we as the UK share with the city of Baguio and with this festival today. Pagkatapos ng Grand Street Parade at itong Grand Float Parade ay binuksan rin ang Session Road in Bloom kung saan tampok dito yung mga iba't ibang produkto at magtatapos ito hanggang March 12. Live mula dito sa Baguio City, Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Janice, kumpara nung nakaraang taon, gaano karami sa estimate ng ating otoridad yung mga lokal at international na turista na bumisita dyan sa Baguio?
Ayon sa estimate ng Baguio City Police Office, aabot sa 100 hanggang 150,000 yung dumalo dito sa Grand Street Parade at dito nga sa Grand Float Parade, Maan. Janice. Janice, si Ryan ito. Tanungin ko lang para sa mga tulad ko siguro na kami balak na humabol ngayong gabi, may aasahan pa ba? Ano ba yung highlight ngayong gabi dyan? Oo. Oo. Oo, sa mga gusto pang humabol na mga turista, mapalokal man yan o international, na gusto pang humabol dyan sa Baguio City, may aasahan pa ba ngayong gabi dyan, Janice? Yes, Patrick, ang aabangan na lang nila dito ay itong Session Road in Bloom, which is nabuksan na, at meron sa February 27 itong Fluvial Parade kung saan tampok din dito yung mga bangka na nadisenyohan ng mga bulaklak, Patrick. Matanong ko lang, Janice, yung lagay ng trapiko dyan sa Baguio. Di ba, Ryan, napakaraming tao ngayon sa Session Road. I'm sure, gumagalaw ba yung mga sasakyan? Yes, Maan, yan nga ang medyo problema dito, pero hindi naman tumitigil yung ating kapulisan sa pagmando ng trapiko, Maan. Ito na lang, last na lang, Janice, bibitawan ka na namin. Gaano kalamig dyan sa Baguio ngayon? Yes, Maan, naitalangan ng latest temperature dito is 18 degrees Celsius. So medyo malamig. At take note, umulan pa kanina kaya medyo maginaw dito sa Baguio City. Oh, parang kasi sa ibang bansa, winter. Syempre, hindi rin naman tayo. Wala nga lang winter sa atin, pero malamig nga. Pwede mag-puffer jacket. O yan, maraming salamat sa iyo, Janice Dennis.